Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! At na, punta natin si Robin Padilla. Ito kasi sinabi ni Senator Robin. Ayan. Robin Padilla, SMNI suspension is baseless. Lacks due process. Uy, wow. Nabasa ko yung statement English. Malamang hindi si Sen Robin nagsulat nito. English di ba? Ayaw niya sa English. Anyway. Another senator stepped up to defend the beleaguered Sunshine Media Network Incorporated. On Friday, Senator Robin Padilla slammed the NTC for supposedly skirting due process in ordering the suspension of SMNI for 30 days. The chairman of the Senate Committee on Public Information and Mass Media said he would file a resolution on that issue when Congress resumed work on January. Matagal pa. The NTC in its show cause and suspension order failed to indicate yung statement. Kaya hindi ko alam kung si Sen Robin talaga sumulat nito. English 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 kasi parang hindi yata si Sen Robin sumulat nito O baka Tagalog niyang pinadala tapos din-translate nung kung sino naman nag-translate. Okay, in its show cause and suspension order failed to indicate the need to suspend the operations of the SMNI. No? Ano to na yan da? Much more express how this is necessary to avoid serious and irreparable damage or inconvenience to public or to private interests. In suspending the NTC said they took cognizance of the House of Representatives resolution urging them to stop the operations of SMNI for violating its legislative franchise. Ayun. Hindi kailangan. Sorry, Sen Robin. Binoto kita. Kaso nga lang. Mukhang hindi kailangan i-justify yung serious and irreparable damage. Because, according daw to House of Representatives, this is the only justification that is acceptable enough. Hindi ko sinasabi na na okay. Hindi ko sinasabi na ito na yung pinakamagandang sagot. Ang sinasabi ko lang, sapat na to. Sapat na. Oo. Yung violate yung legislative franchise. That's it. That's all they need to say. Wala na silang ibang pwedeng dapat pang ipagpaliwanag. 'Di ba? Na-violate mo yung franchise. By the way, ang franchise po ay isang batas. It's a law. So if it's a law, then if you violate a law, merong karampatang penalty. Kailangan ng justification. That's it. The violation of the legislative franchise is justification enough. I don't think this has anything to do with press freedom. That's what they want you to think. Yun ang gusto nilang isipin ninyong lahat. Yun ang gusto nilang isipin natin na ito'y tungkol sa press freedom. Kaso nagamit na yung script na yan Sino unang gumamit niyan? ABS-CBN. Ay hindi pala si ABS. Sino unang gumamit niyan? Si Rappler. Press freedom. Kinakasuhan kami ni Digong kasi bina-violate niya ang press freedom. Alala niyo yun? Nung kinasuhan siya ng libel. It's an affront to press freedom and freedom of expression. Ay, grabe. Ganun si Rappler before. Tapos nun, si ABS-CBN. Ginamit na nila yung script na yan. Ngayon, si SMNI naman. Ngayon. Alam niyo mga kotsero, meron ako nabasang article. Ito si may nabasa akong article. Ito yung nabasa akong article. Yan. Kailan niyo ba si Jairus Bondok? Si Jairus Bondok, minsan sineshare to ng mga DDS si Jairus Bondok. Recently lang, sinare siya ni Glenn Chong. Siya sumusulat siya sa Philstar. Doon siya sa Philstar, I rarely agree with Jairus Bondok. Pero sa punto ng SMNI, mukhang para sa akin meron siyang punto. Oy Jerry, late comer ka na dito. Matagal ko nang diniscuss yung violations ng SMNI. Sorry ka. Bumalik ka sa mga videos ko, hanapin mo. Naalis ta. Pinagtabi ko pa yung kay ABS-CBN at saka yung kay SMNI.
Doon, balik ka na lang. Hindi ko na mapaliwanag ulit. Paulit-ulit. Kanina lang, sinabi ko na eh. Hindi ka nakikinig. Anyway. Listen kasi. Problema sa inyo. Masyado ka emosyonal. Nadaan nyo sa emosyon. Sa ating mahal na Pilipinas. Ay, shucks. Oo, ganun. Mahilig kayo sa ganun eh. Anyway, itong sinabi. Well, marami siya sinabi tungkol sa SMNI, etc. etc. Pero itong sa pinakahuli, meron siyang sinabi dito na parang to some degree, uma-agree ako dito. Sabi niya, wag na tong nasa taas kasi ano yan eh. Although it gives a lot of context. Kwento ko na lang. Ang sabi niya kasi dito, nung unang panahon daw, nung 1811, 1889, ganyan-ganyan. Meron daw tinatawag na narrowcasting. Hindi raw broadcasting. Narrowcasting daw. Yun ang sinasabi. Ano yung narrowcasting? Ang narrowcasting daw ay yung pagbabalita ayon sa propaganda ng isang partido. Yun. Yun. Yun daw yung narrowcasting. Nangyari daw yan sa Pilipinas nung panahon ng Kastila na yung during that time daw, kasama daw si Jose Rizal, ipinipetisyon sa kanilang mga nilalathala na ang Pilipinas ay gawing probinsya ng Espanya. Ayan, no? Oh. Tapos, meron din daw counterpart yun. Yung sa Katipunan. Para naman sa Katipunan's Kalayaan noong 1898 para sa mga revolusyonaryo. Yun. So, dalawa na agad na magkaibang balita yan. Di ba? Dalawang balita agad na magkaiba. Tapos, when advertising birth to broadcasting, newspapers El Renacimiento o Muling Pagsilang, renamed La Vanguardia o Taliba, tagal na pa ng Taliba, continue to advocate Philippine independence in editorials, but news reporting turned objective for wider readership onto the present. So mas malawak yung pinag-uusapan. Hindi na siya yung bias tulad nung una. Pero ngayon daw bumabalik na raw ulit sa sistema nung 1811. Narrowcasting daw ang tawag doon. Narrowcasting re-emerged. Broadcast networks, although assigned limited frequencies, adopted the new social media technologies and began to violate their franchises. Ano yung narrowcasting? Again, narrowcasting, yun yung nagtutulak ka lang ng isang propaganda. Tapos ang palusot mo balita. Tulad ng ginagawa ni Rappler, ginagawa ni ABS-CBN, ginagawa nila GMA, ginagawa ni News 5. Di ba? Sila. Si mainstream. Yun ang ginagawa nila, narrowcasting. Ngayon, eto daw sa SMNI, sabi, Nograles' questioning of SMNI hits the nail on the head. Another election is coming up in 17 months. Politicos likely will use broadcast networks cum narrowcast social media for propaganda. Parties and candidates resort to disinformation. Result, voters will be deeply divided. They will believe only conspiracies fed to them by preferred candidates and lies about the other side. Reporting will turn unfair and unaccountable. Unethical journalism will reign. But reining in narrowcasting broadcasters will enable a common set of facts and standards for argumentation. Can NTC ensure that? It should pick up point from Nograles' resolution. So ito yung sinasabi niya ngayon. Ang problema daw ngayon sa Pilipinas, dahil sobrang kalat na kalat ang social media, yung mga pang-propaganda, ina-upload ng mga mainstream, ng mga broadcast networks, sa kanilang social media accounts na counterpart. Kasi hindi covered ng franchise yun. Dito sa social media nila. Yung malinis, nandoon sa kanilang mga, yung ine-ere sa TV. Pero yung mga bias, nandoon sa social media. Ganon din ang ginagawa daw ni SMNI. Kaya nga kahapon, kung nandito kayo sa live stream ko kahapon, sabi ko, kung merong ABS-CBN para sa mga dilaw, merong SMNI para sa mga DDS. That's true. That's true. And imagine yung admin, walang kakampi. PTV lang. PTV lang na walang kwenta. Ganon. Diba? Naalala ko nun. And this is not a criticism of ELCA ba? This is not a criticism of that.
Naalala ko lang noon, nung unang inappoint si Professor Clarita Carlos. Naalala niyo yun? Nung una siyang inappoint bilang National Security Council na chairwoman, ano nangyari? Di ba lahat ng unang batikos nanggaling sa SMNI? Actually, kung tutuusin, doon ko unang narinig yung nabudol. If I'm not mistaken. Doon ko siya unang narinig. Hindi ko alam kung SMNI unang nag-quote ha. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang, doon ko unang narinig. Personally, hindi ko alam sa iba. Ako, personally, doon ko unang narinig. So, during that time. Tapos, tapos ilang beses din nag-apologize sila, di ba? Sila LCAB. Ang dami na silang na nag-apologize sila kasi mali na balita daw nila. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.